Magandang araw po. Gusto ko lang pong i-share yung karanasan kong kababalagan nung bata pa kami ng ate Miriam ko. Noong naninirahan pa kami sa Davao. Base po ito sa totoong karanasan namin. Ako nga pa pala si Francis. Year 2001 nung nangyari to. Nakapagtayo yung magulang namin ng sarili naming bahay. Pero simple lang. Pero okay na. Nasa tabi lang ng relative ni Papa. Nagtatrabaho yung mama ko sa isang hospital bilang isang nurse sa pribadong lugar. Tapos yung papa ko naman isang kargador sa isang pabrika ng saging sa Tadeco. Kami lang lagi ng ate ko yung naiiwan sa bahay mula umaga hanggang gabi. Yung nakailigan namin pag weekend ay inaabangan namin yung Magandang Gabi Bayan kasi usong-uso pa noon yung mga kwentong kababalagan. Sigurado yung mga batang 90s dyan ay nakaka-relate. Nung isang gabi, habang si mama ay nananahi sa kabilang kwarto, kami ng kapatid ko ay naglalaro ng cellphone. Yung larong Space Impact sa Nokia na may antena pa sa gilid. Nagsasalitan kami sa paglalaro. Nasa sala kami nun. Nagpapatasan kami ng score. Sa kalagitnaan ng paglalaro ko dun ako tinawag ng kalikasan. Kaya binigay ko muna kay ate yung cellphone. At ako'y naiihina. Nung nandun na ako sa CR, tila ba parang may mga nagmamasid sa akin. Dahil sa bata pa, kaya minadali ko yung pag-ihi ko at pumasok na agad sa bahay. Yung CR namin pala ay nasa labas. Tapos napakadilim pa kung gabi kasi walang ilaw kaya nakakatakot. Pagbalik ko nainis yung kapatid ko kasi natatalo na siya sa laro. At nung natalo na siya ay may narinig kaming magikik na parang tawa ng isang bata. Kaya napatakbo kami sa kwarto at nagsumbong kay mama. Pero pinaliwala lang ni mama yun at nasermonan pa kami kasi sa kapapanood namin ng nakakatakot na palabas sa gabi. Pero hindi kami nagbibiro ng mga oras na yun. Wala namang kaming kasama bukod sa aming dalawa. Nagsiuwian naman lahat ng kalaro namin nung gabi na yun. Kaya nagtataka kami kung sino yung tumatawa. Pero ikinibit-balikat na lang namin yung nangyari. At natulog na lang para makalimutan yung nangyari. Kala namin yun lang ang mararanasan namin. Pero mas may malala pa pala. Buwan ng Disyembre, Martes ng gabi, kailangan umatin ni mama sa kanilang Christmas party. Gabi magsisimula, tapos ating gabi na matatapos. Kaya naganda na siya ng aming ulamin, panghapunan. Inihabilin ni mama sa aking kapatid na huwag na lumabas kasi maggagabi na. Gusto namin na sumama ni ate pero hindi pumayag si mama kasi hating gabi na siya makakauwi. At kami lang naiwan na dalawa ng ate ko sa bahay. Mag-alas 7 na nang kumain kami ng hapunan ni ate. At pagkatapos manonood ng palabas sa telebisyon. Hindi pa nakakaumay yung mga palabas dati. Unlike ngayon, nakakawalang gana na manood. Mag-alas 9 na nang nagaya yung ate ko na matulog dahil naantok na. Kaya nagpatay na kami ng ilaw at natulog na. Pasado alas 11:30 ng gabi nung naalimpungatan ako dahil naiihi ako. Sinabihan ko yung ate ko na gusto kong magpasama kasi sobrang dilim ng paligid at nasa labas pa yung CR. Nang walang ano-ano may narinig kaming nagbabasag ang mga plato at baso. Hindi kami makalapit kasi sa sobrang takot at sobrang dilim ng paligid. Yung para bang may tao sa may sala at nag-aamok. Nagpatuloy yun
ng 5 minuto hanggang sa yung mga upuan naman ang pinapagalaw ng kung sino man ang nasa sala namin ng panahon na yon. May mga kutsara at tinidor na parang sinadyabang itapon, mga baso na parang hinahagis. Di na ako umihipa nang dahil sa takot. Mag-alas 12 na ng madaling araw, natigil ang mga kakatuwang pangyayari. Ilang oras bago nakauwi si mama namin sa bahay. Pagkalabas namin ay nagkalat ang mga basag na plato at baso, mga nagkalat na upuan, pati mga kutsara at tinidor. At sinabi namin kay mama kung ano ang nangyari. At nang kinamagahan, pumunta si mama sa isang albularyo para ipatingin ang nasabing bahay. Doon na pag-alaman na di pala kami lang ang nakatira sa bahay na yun. May kasama kaming isang elemento. Na gusto kaming paalisin dahil sa kanya raw yung teritoryo na kinatitirikan ng bahay namin. Bago pa pala ito ipatayo, yung bahay, may malaking puno ng mangga dati sa bakanting lote ng tita ko, at dito naninirahan ang nasabing elemento. Nagalit daw nung tinanggal at pinutol yung puno. Agad na nagpatawag ng pare si mama para ipa-blessing ng bahay, pero nagpatuloy pa rin yung mga parisyon na nangyayari sa bahay. Kaya nagdesisyon na lang kaming lumipat sa bahay nila tita, at para hindi na kami gambalain pa, kasi kung magpapatuloy pa kami sa bahay na yun ay maaaring maikunin sa buhay ang nasabing elemento sa aming pamilya. Kahit na 23 taon na ang nakalipas, di ko pa rin limot yung karanasan na yun. Sana ay mapili mo po ang aking kwento at magawan mo po ng animation. Lagi ko pong binabalik-balikan mga videos mo sa YouTube channel mo kasi naaliw ako sa mga kwento mo. Yan lang po at salamat. Kamusta, Mr. M? Matagal mo na akong subscriber sa channel mo sa YouTube. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan. Noong 2015, tago mo na lang ako sa pangalang Julian. 7 years old po ako noon ng panong iyon. Bagong lipat lang po kasi kami sa dati naming tinitirahan dito sa Davao. Bilang lang po ang mga kapitbahay noon at maraming matataas na punong kahoy sa lugar. Wala ding gaanong ilaw ng poste o sasakyan sa daan dahil rough road pa po ito noong mga panahong iyon. Nangyari po ito noong gabi. Natutulog na po kami noon nang biglang maalimpungatan si mama sa kabilang kwarto dahil sa malakas na kahol ng alaga naming aso. Pinuntahan niya po kami sa kwarto naming magkakapatid at ginising. Natutulog na po si ate ng mga panahong iyon at maging ang dalawa ko pang mga kapatid. Kaya ako na lang po ang bumaba para tingnan kung ano ang problema ng aso namin nang biglang nakita ko sa labas ang isang malaking anino sa labas ng gate. Dahan-dahang humakbang po ako ng kaunti sa bintana at sa maliit na siwang ng kortina ay nakita ko po ang malataong kabayo nitong anyo, mabalahibo, mataas ang buhok, maitim at halatang agresibo ito. Hindi po ako makagalaw ng mga panahong iyon dahil sa unang beses ko palang makaranas na makakita ng ganong nilalang sa buhay ko. Nakagalaw lang po ako nung tumakbo ito ng napakabilis at nawala sa kakawian.
natigil na din ang pagkahol ng aso namin. Sabi ng matatanda sa lugar namin ay tekbalang daw ito. Lumabas daw ito dahil sa pagputol daw ng pinakamalaking akasya sa aming baryo. Magmula noon, Mr. M, ay naniniwala na po ako sa mga kwento ng matatanda sa lugar namin. Maraming salamat po sa pagbahagi ng aking karanasan. More power pa po sa Karimlan Horror Stories. Good day po. At sa lahat ng mga tagapanood ng Karimlan Horror Stories, especially sa iyo, Idol, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Divina. Ako po ay tubong probinsya dito sa Dapitan City sa Mindanao. Ang karanasan kong ito ay hango sa totoong buhay. Since nung bata pa ako, naniniwala na ako sa mga kababalagan dito sa mundo. At paborito ko yung manood at makinig ng katatakutan. Since napanood ko tong channel mo, ay lagi na ako nanonood kasi sobrang ganda ng iyong animation. So ito ngayon, sa mga nagdaang panahon, ngayon ko na lang naranasan itong pangyayaring ito. Hindi ko inaasahan sa buong buhay ko at lubos ko itong ikinatakot. Sa panahong ito, wala ang aking ina at ama sa aming bahay at sila pumunta sa Maynila para magtrabaho. Ang malungkot lang dito, sila mama at papa ko ay naghiwalay. Kaya iniwan na kami sa aming lolo na sobrang mahal kami. Ang aming bahay ay kalahating kahoy at semento lamang. At 6 po kaming magkakapatid. At ako ang panganay at nag-iisang babae. Isang gabi, napagpasyahan kong matulog sa kwarto ng aking magulang na mag-isa. Sa gabi ngayon, Mr. M, sobrang lakas ng ulan at nakatulog ako ng mahimbing. Ang hindi ko alam, meron palang mangyayaring kagimbal-gimbal na aking mararanasan sa buong buhay ko. Nang gabing iyon, mga 12:00 ng madaling araw, ang aking bunsong kapatid ay nagpasyang umihi sa labas ng bahay. At sa paglabas niya sa kanyang kwarto ay nakita niya ang aming alagang aso ay andoon na sa aking silid nagtatahulan. At nagulat ang aking kapatid sa kanyang nakita. Isang maitim at mapulang mata ang kanyang nakita. Itong nilalang na ito ay kakaiba at hindi kagaya sa atin. Ilang minuto lang ay agad akong ginising ng aking bunsong kapatid at ang sabi niya ay, "Ate, gising. May nakita ko sa bintana mo. Ito ay hindi kagaya sa atin. At tinitingnan ko sa bintana mo. Ate, nakita kong sinisilip ka niya." Ako ay sobrang natakot sa sinabi ng aking nakababatang kapatid. At ang sabi ko naman, "Tara na at pupunta tayo sa kwarto mo. Doon na lang muna tayo matutulog." Tagad niya kami pumunta sa kwarto ng aking kapatid. Ang akala ko talaga, Mr. M, ay panaginip lang ang aking napagmasdan sa bintana. Pero ang totoo ay totoo ito. At nakita ko talaga iyon sa bintanang iyon. Kitang-kita sa akin 2 mata ang nilalang na iyon na sumilip sa akin habang ako'y mahimbing na natutulog. Ang bintana kasi namin, Mr. M, ay kawayan lang at kortina, kaya madaling silipin. Naalala ko may mangga dito sa tabi ng aming bahay at maraming alitap-tap sa punong iyon. Yung bahay din kasi namin, Idol, ay malapit sa mga bundok,
kung saan ay may mga baleteng nakatayo. Sabi ng mga matatanda ay may mga nilalang doon na nakatira na hindi natin nakikita. Alam kong may iba dito na hindi naniniwala sa mga kwentong ito, pero iba talaga pag ikaw ang nakaranas nito. Ito lamang sa ngayon, idol. May marami pa akong ikukwento na katatakutan sa susunod. Sana ay mapili mo po itong aking kwento. And God bless po sa iyo at sa mga nanonood. Medyo pinikli ko lang po itong kwento kasi busy po ako sa module ko po. Thank you po ulit. Nihauma sa inyong lahat at sa Karamilan Horror Stories. Kamusta po kayo? Ang cute po ng animation mo. Natatawa ko kahit nakakatakot na yung kwento. Aliw na aliw ako. Tawa ko ng tawa. Natakot na ewan. Simula nang mapanood ko yung episode mo na ATM sa 7-Eleven. Pero anyway, sana mapagbigyan at mabigyan ng chance na gawan ng animation yung kwento kong nakakatakot na mga karanasan ko sa mundong ito. Ako nga pala si Joshua at masugid na tagahanga ng mga kababalagan at kung ano-ano pa, lalo na po sa Karamilan Horror Stories. 23 taong gulang, isa akong nursing student sa kilalang college school dito sa syudad namin sa Mindanao. Laking Maynila ako. Lumipat lang kami rito kasama ang aking mama. Magmula nang mamatay ang lola kong nurse. Natiyain ng mama dahil kapatid ito ng ama ni mama na doktor. Nag-iisang anak at wala na akong ama. Iniwan niya kami nang malaman niyang nabuntis niya ang mama ko. Nagpakalayo-layo kaming dalawa ng nanay ko sa buhay. Kaya napilitang umuwi dito sa probinsya kasama ng mga kapatid ni mama. Ito na nga ang kwento ko. Mula kasi ng pagkabata ko, hindi ko mawari kung bukas ba ang pangatlo kong mata o hindi. Pero alam ko sa sarili ko na bukas iyon dahil lapitin ako ng mga ligaw na kaluluwa. Lumaki akong reliyoso. Ang lola at mama ko malapit sa Diyos. Katoliko ang lola ko at born again Christian naman ang mama at mga kapatid niya. Nasa Maynila lang naman kami nung elementary ako dahil walang mag-aalaga sa lola ko dahil patay na ang asawa niyang doktor at kanyang tunay na anak ay doktor rin. Pero busy na sa trabaho pati ang mga anak nito na tunay na apo talaga nito na nag-aaral ng medisina. Samantalang ang lola ko naman ay nurse. Matanda na ito, dapat inaalagaan ng kanyang anak dahil doktor naman siya. Kaso busy nga, kaya ang mama ko na lang ang nag-aalaga sa kanya. Dahil kumuha ng NC2 ang mama ko sa caregiving at papaaralin daw ako ng lola sa isang kilalang universidad dito sa Maynila. Bilang kapalit sa pag-aalaga sa kanya at sa kapatid rin ito na pharmacist na ulyanin na. Ang pamilya namin lahat ay nag-aaral ng medisina, kaya wag na kayo magtaka kung puro mga medical course ang nababanggit ko. Habang tumatagal kami sa lumang bahay ng lola ko, unti-unting nagbago ang lahat. Magmula ng may nararamdaman kami ni mama na kakaiba dahil ang bahay ng lola ay naitayo pa sa panahon ng Hapon at maraming namatay dito dahil noon. Pero wala kaming choice ni mama dahil hindi naman niya pwedeng iwanan ng kanyang mga tiyahin dahil matanda na nga ito. Ang tanging paraan para makauwi kami rito sa probinsya ay ang mamatay si lola. Isang gabi habang nilalaro ko yung lumang piano ng lola, pinagalitan ako ni mama dahil kapag ginagamit ko daw yung
piano ay naiingayan yung mga ligaw na kaluluwa, lalo na yung babaeng puti. Sa takot ko, tinigil ko ang paglalaro ng piano. Maya-maya habang nagdadasal kami ni Mama para ihatid niya ako sa kwarto ng lola kong nurse. Dahil tabi kami matulog kasi matatakotin ang lola ko at alam niya ang tungkol sa mga kaluluwa sa bahay niya. Kaya tinatabi niya ako sa pagtulog. Samantalang sa kabilang kwarto naman ay isa ko pang lola na pharmacist at si Mama. Balik tayo sa kwento. Habang nagdasal kami, tumunog ang piano. Exactly the same sound na nilalaro ko. Sa takot namin ni Mama, tinawag niya ang pangalan ni Jesus at biglang tumigil ang piano. At yun, pinagilitan niya ako. Hindi ko naintindihan dahil Chinese ang pagkakasabi niya. Oo nga pala, may dugo kaming Chinese. Minsan nag-uusap sila ng lola ng Chinese. Di ako marunong pero naintindihan ko. Anyway, nung gabi rin yun, habang tulog na ang lola, pumasok na ako. Kasama ang mama ko. Hinatid ako papasok ng kwarto. Nakita ko, hilik ng hilik pa si lola. Noon, nang makahigahan na ako, maya-maya pa, ay biglang bumukas ang pintuan. Kala ko chin-check lang ako ni Mama kung tulog na kami. At ang tanging na imbanggit ko lang ay ang salitang, "Ma?" Ngunit hindi sumasagot ang nilalang na parang ultimo ulo ng tao ang nakita ko. Ang buong akala ko ay ang Mama. Pinabayaan ko na lang dahil nga sa pag-aakalang si Mama iyon. O di kaya yung isa ko pang lola. Dahil hindi pa naman yun tulog sa 10 oras ng gabi. Busy sa kanyang mini pharmacy sa baba ng bahay. Kahit ilyanin na. Minsan ay ayos pa naman siya. Kala ko lang sin-check niya kami. Hanggang sa isinarado na ng nilalang na parang tao ang pinto. Mga 2:00 ata ng gabi nang ginising ako ng lola dahil bumubukas sara ang pinto at kitang-kita ko ang isang anino ng lalaki. Ngunit hindi yun nakita ng lola. Tanging ako lamang. Habang binubuksan at sinasara ang pintuan, ang tanging nakita lang ng lola ay ang pintuan bumubukas sara. Ang tanging nagawa ko lang ay ituro ang pintuan at ang sabi ng lola, "Isara ko na ito kung sino ka man." Dahil sa takot namin dalawa, biglang lumamig ang buong paligid at gamit ang baston ng matanda, tinusok niya ang pintuan at napasaluksok na lang ako sa gilid ng kama habang tinutulak ng matanda ang pinto gamit ang kanyang baston. Total, malapit lang naman sa kama ito at naisara na nga niya ito. At kinabukasan, nakatanggap si Mama ng balita na gigimbal sa aming lahat. Patay na daw ang lolo kong abogado. Kapatid ng lola kong nurse na nasa Amerika, inatake sa puso habang nainom ng alak at naninigarilyo sa kanyang balcony na mag-isa. Walang nakakita dahil hilig nito mapag-isa at namatay ito mga bandang 2:00 ng madaling araw. At hanggang sa mapag-usapan namin ang nangyari sa kwarto kagabi at napagtanto ng lola na dinadalo siya ng kanyang nakakatandang kapatid bago ito pumanaw dahil sa ilang taong hindi nila pagkikita. Lumipas ang mga ilang taon matapos yun ay naisipan ni Mama na pumunta sa pinsan niya sa Parañaque para magbakasyon ng ilang linggo.
pumayag naman si Lola na kahit sila lang dalawa ng lola ko. Total, mga medical naman sila. Di pa naman sila ganun katanda at mga ilang linggo lang naman yun. Kaya pumayag na siya. Habang nasa bahay kami ng tito kong engineer, siyempre kung saan si mama, doon ako. Habang kami ay natutulog, mga hapon na noon, siyempre naglalaro mga pinsan ko sa labas. May naririnig akong parang may naliligo sa banyo. Nagtanong si mama, sino daw tao sa banyo, at wala naman tao dahil lahat nasa labas, pati mga katulong nila. Tahing-tahi na ako noon at dahil nga sa bata pa ako, sinilip ko sa butas sino ang naliligo dahil baka isa sa mga pinsan ko at pwedeng makisingit since isa lang CR nila kasi ginagawa pa ang isa. Laking gulat ko sa aking nakita. Isang babaeng mahabang buhok na nakasuot ng puti. Sa gulat ko ay hindi na ako nakapagsalita. Sa takot ko ay napabalik ako sa kwarto at nagtulog-tulugan ako. Alam ko sa sarili ko may kakaiba na talaga akong nakikita at nararamdaman. Napagtanto ng lahat na walang tao sa CR sa mga oras na yun. Kaya sinarili ko na lang ang aking nakita. Napag-alaman din namin na mayroon palang demonyo sa banga. Na regalo ng tita ko sa aking tito na pinsan nila mama, at ang babaeng puti ay ang asawa ng demonyo. Nabili daw niya ang banga sa isang antique shop at ngayon di nila ito maitapon at maisunog dahil baka magalit ang demonyo, kaya pinabayaan na lang nila ito. Matapos ang ilang buwan ay nagbakasyon naman kami sa Bohol upang dalawin ang isa ko pang lola na nurse na naroon din. Total bakasyon naman, okay naman sa lola kong taga Maynila at balik na lang daw kami pagpasukan na. Noong una ay ayos naman, pero sa katagalan ay nakakarinig kami ni mama at yung bagong kasambahay ng lola ko. Merong babaeng umiiyak sa kwartong tinutulugan namin. Kasama namin yung maid ng lola ko. Since walang ibang room, nagising ako ng mga gabing iyon at kahit malabo ay kitang-kita ng peripheral vision ko ang isang babaeng nakaputi na umiiyak. Nanahimik na lang ako dahil pag sinabi ko pa ang nakita ko ay lalong makadagdag sa takot ng katulong at ni mama. Alam kong naririnig nila ang babaeng umiiyak dahil nagtanungan si mama at ang katulong kung bakit may umiiyak, at napag-alaman din namin na meron palang babaeng ginahasa sa bahay ng lola ko. Sabi ng mga kapitbahay, ilang taon nang nakakalipas, magmula noon daw di na natahimik ang kaluluwa nito. Nakauwi na kami ng Maynila dahil pasukan na sa susunod na linggo at grade 6 na ako. 12 taon na ako at gagraduate na sa Marso. Masaya. Ngunit isang nakakalungkot na balita. Nagkasakit ang lola kong nurse at sumuka ng dugo. Kaya dali-dali namin tinawagan ang anak niya na tito kong doktor at pinsan ni mama upang madala ang lola ko sa ospital, sa MCU, kung saan ako nag-aaral. Nakakalungkot mong isipin na pamana kami kay lola sa 4 na taon naming paninilbihan. Ilang araw lang ay pumanaw na siya. Nakakalungkot mang isipin, kailangan kong tapusin ang pag-aaral ko sa elementarya. Wala nang magpapaaral sa akin. Binigyan na lang kami
ng tito ko ng 1 taon. Makagraduate lang ako ay ibibenta niya na itong bahay. Nakakalungkot mga isipin ay napamahal na kami sa lola at sa bahay. Wala ganun talaga ang buhay. Ngunit isang gabi, habang natutulog kaming 3 ni lola at mama, nasa kabilang kwarto ang isa ko pang lola na kapatid ng lola kong nurse. Kami naman ni mama sa kabilang kwarto natulog dahil nga sa wala ng lola. Kaya magkatabi na kami ni mama sa pagtulog sa kanyang kwarto. At yung kwarto ni lola nakalak na, kung saan kami natutulog dati, kaya walang tao doon. Pero alam kong naroon ang kaluluwa ng lola dahil narinig ko ang baston at kanyang mga yapak at bell na pantawag kung may kailangan siya. At alam kong narinig nila mama yun. Nagtulog-tulugan na lang ako dahil ayaw kong matakot si mama at lola. Nang biglang lumamig sa kwarto at may kung anong umalik sa aking pisngi. Alam kong si lola yun dahil lagi niya akong hinalikan bago matulog at bigla na lang may naamoy akong pabangong paborito ni lola. At kitang-kita ng aking mata ang nakangiting isang matanda, ang lola ko, na tila ba sinasabing okay lang siya at namamaalam. Lumipas sa mga araw, hindi lang yun ang aking karanasan. Habang nasa practice para sa graduation at lunch break, ay nagpasama ang aking kaibigang si Cristel na samahan namin si Jaira na isa pa naming friend sa hospital dahil may bibisitahin siyang kamag-anak. Sumama na ako, total within the school lang naman. Siya nga pala, ang paaralan ko ay isang sikat na paaralan sa Maynila. Isa itong universidad at the same time ay hospital din. Ito yung MCU ang tinutukoy ko. So yun na nga, balik tayo sa kwento. Habang dumaan kami papunta sa room ng patient na kamag-anak ni Jaira, ay nadaanan namin ang purgatorio. Bago ang room at nakita ko ang isang ulo ng lalaki na nakahiga at bigla itong tumayo. Alam ko sa sarili ko, hindi tao yun sapagkat wala pang bangkay na nilagay sa oras na yun. Dahil nga lunch break at alam kong nakita yun nila Jaira at Cristel. At nagkatingin na lang kaming 3 at sabay na napukaw ang atensyon namin nang biglang kinausap kami ng doktor at sinabing, "Oh, mga bata, bawal kayo dito. Baka mahawa kayo ng mga sakit." Dadalawin lang ho. Tugod naman ni Jaira. Pumayag naman ang doktor at pinatuloy na kami sa room. Alam ko sa sarili ko na bukas na talaga ang third eye ko at nakakakita na ako ng mga ligaw na kaluluwa. Dumating na ang pinakamalungkot sa buhay ko, ang pagtatapos. Alam kong hindi ko na makikita muli ang aking mga barkada na sila Allison, John Paul, Jaira at Cristel. Hanggang dito na ako nag-high school at college. Patuloy pa rin ako nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa. Kahit sa hospital na internship ang pinag-GGT-an ko. Total katabi lang din ng school namin. Ewan ko, simula elementary ang paaralan ko puro hospital. Hindi na bago sa akin ang ganito kahit simula nang dumating kami sa lumang bahay ng lola ko rito sa Mindanao. Ginawa pa to panahon ng Hapon. Luma na, kaya meron na rin mga ligaw na kaluluwa rito. Kaya ng babaeng nagpapakita sa akin na nagpakamatay sa bahay na ito dahil iniwan ng kasintahan na dating borders nila lola. Pero hindi ko na lang pinapansin. Nasanay na lang ako.
Minsan tinutulungan naman niya ako pag ayaw niya sa bisita ko or sa ibang family member. Nagpaparamdam siya. Ibig sabihin, masama ang bisita o ayaw niya dahil nagkambala sila. Saka napag-alaman ko na meron rin palang bata na binurol dati dito. Nasagasaan daw ng dating boarders din. Minsan nag-uusap kami ni mama habang hinihintay ang pamangkin ko at tita ko. Nakaharap ako sa pinto ng kusina habang nakaharap si mama sa akin nang makakita ko ng bata na inakala ko pang dumating na ang pamangkin ko. Ngunit napagalman kong si Philip yun, yung batang naiburol dito. Kwento ng tito ko. Dito na rin namatay sa bahay na to ang iba ko pang lola at lolo. Ewan ko ba, malabo naman mata ko, nakasalamin naman ako. Pero ang third eye ko ay singlinaw ng normal na mata ng tao. Hanggang dito na lang po. Marami pa sana akong ikukwento, pero sa susunod na lang. Sana magawan nyo ng animation ang kwento ko, Mr. M. Ang cute kasi ng animation mo. Ang masugid mong tagahanga at taga-subaybay, Joshua.